Record-breaking ang nangyaring pagbaha ngayon sa Australia kung saan isa dito ay naiulat na nasawi habang libu-libong residente naman ang lumikas. Samantala ay tinanggi ni South African government ang umano'y akusasyon tungkol sa bawian ng lupain sa kanilang nasasakupan. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Isang babae ang nasawi habang libo-libo ang napilitang lumikas sa Queensland, Australia, bunsod ng matinding pag-ulan na nagdulot ng malawakang pagbaha. Batay sa ulat, record-breaking ang malawakang baha roon, lalo na't nalampasan nito ang naitalang 15.2-meter water level sa Herbert River noong 1967. Ilang mga tulay roon ang hindi madaanan dahil sa matinding pagbaha. Sa ngayon, puspusan pa rin ang rescue operation sa apektadong lugar. Itinanggi ni South African President Cyril Ramaphosa ang akusasyon ni US President Donald Trump na kumukumpiska ng lupa ang gobyerno ng South Africa. Kasunod ito ng banta ni Trump na ititigil nito ang tulong hanggat walaan niyang investigasyon tungkol sa umano'y hindi makatarungang pagtrato sa mga magsasaka, partikular na ang mga puti. Binigyan din ni President Ramaphosa ang umiiral na demokrasya sa kanilang bansa. Umaasaan niya siya ng pag-uusap ukol sa land reform policy at iba pang bilateral issue. Isang larawan naman ang ibinahagi ng Princess of Wales na si Princess Catherine bilang paggunita sa World Cancer Day. Kapansin-pansin ang smiling face ng Duchess of Cornwall and Cambridge na tila feeling free sa gitna ng kakahuyan. Kuha ang larawan ng kanyang 6-year-old son na si Prince Louis. Magugunita na noong March 2024, inanunsyo ni Princess Catherine na na-diagnose siya ng isang uri ng cancer pero hindi na nagbigay pa ng iba pang detalye. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.